Hello guys, ang gagawin natin ngayon guys ay kung paano tayo makagawa ng sukat, no? Mula sa bunganga ng isang tao. Pero ito guys, paalala lang ha, hindi pwedeng gawin ito ng kung sino-sino lang. Hindi pwede itong gawin ninyo, sukatan nyo yung ibang tao para magkaroon kayo ng katulad nito, gagawan nyo sila ng pustiso. Bawal po yun. Pag nahuli kayo, ay baka makasuhan kayo dahil sa ang paggawa nito, ang gumagawa lamang nito exclusive lang para sa mga lisensyadong mga dentista, no? Kung ikaw isang hygienist o dental technician, maaaring pwede mong gawin ito pero nasa supervision ng isang licensed na dentist. Doon siguro sa clinic niya gagawin. Pero kung saan-saan lang, hindi ho pwede ito, no? Kaya advice ko lang po, itong tuturo ko sa inyo, papakita ko lang kung paano ang tamang pagsukat para makagawa ng hulmahan. Pero hindi ko ina-advise ito na gawin ninyo para sa gawin yung hanap buhay, gawin ninyong trabaho. Kasi pandemya naman ngayon, na sa totoo lang napakahirap naman pumunta sa clinic, pa-schedule ka, papa-repair ka lang ng denture mo, hindi ka entertain doon dahil sa repair kasi ngayon parang masyado ng risky sa mga gumagawa kasi siyempre taunan yung ginagamit yung postis nyo, papa-repair ninyo, laway nandyan, no? Pinagmumulan nga ng virus yan, yung laway. Kaya ito guys, tulong lang ito, no? Tip lang ito, guide lang para kung sakaling gagawa man kayo ay nasa tama at nasa kaayusan. Guys, panoorin ninyo, mabilisan lang ito, sundan ninyo mga video ko. Siyempre, kailangan natin ng alginate. Susukatin natin base doon sa nakalagay na instruction sa pakete. Iba-ibang brand ng alginate. Merong ordinary lang, meron namang mga imported. Nasa sa inyo na kung kaya nyong bumili ng mga imported, pwede po yan. So, siyempre, kailangan natin ng guantes. Ngayon, base doon sa nakalagay na instruction sa package o sa mga pack nila, repack nila, merong tamang sukat ng tubig. Ang paghalo niyan dapat walang matirang bukol-bukol o bilog-bilog. Dapat tunaw na tunaw siya, no? Mix na mix. Ayan. Nagkakabubbles kasi pag hindi pino ang pagkahalo. Ayan, kunin niyo siya ng buo gamit ang spatula, tapos ilalagay nyo siya ngayon sa tray. Ayan, tapos lalagay sa bunganga. Ganyan lang pagsukat guys, oh. Kung sa sarili niyo yan isusukat, mararamdaman ninyo kung sakto yung tray doon sa ridge ninyo na hindi sumasayad. Kasi pag sumayad yan, idiin mo, siyempre masakit. So dapat nasa sukat yung tray na ginagamit. Ayan. Huwag ninyong bitawan guys, kasi pag bitawan ninyo malambot pa, siyempre bababa siya, masisira. Ngayon tayo nating tumigas. Malalaman nyo pag tumigas yan dahil dyan sa mga exist na yan, no? Masasalat ninyo kung parang rubberized na siya, makunat na, pwede nang tanggalin. So pagtanggal guys, hindi dapat binibigla tatanggalin, masakit yan. Kailangan, ayan, ipipress nyo din sa gilid, tapos sasabayin ninyo baba. Yan ngayon ang sukat na hugasan ninyo, then saka nyo yun sa puran ng plaster. And guys, may sukat na tayo. About naman sa pag-pour dyan, pagbuhos ng plaster of Paris o di kaya ng Castone, ay may na-i-upload na po akong video tungkol dyan. Kaya sundan nyo lang at hanapin yung ibang mga video ko, panoorin nyo at may pagdugtong-dugtong para makabuo kayo ng isang tamang proseso sa paggawa ng sukat. Sige guys, salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang subscribe at i-share po ang aking channel.